Anyway, pag-usapan na nga po natin. Unahin muna natin itong kay Risa Ontiveros na di umano ay meron daw siyang flood control. O ayan, Risa, hindi ako nagsabi makinig ka. Yan na naman yung mga panggigipit mo sa vlogger. Hindi ako nagsabi si Katunying at saka itong kasamahan niya. Ito, pakinggan. To be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion. Insertion niya hindi lang 750 million flood. Kaya naman pala hindi niya mabanatan ang Marcos administration, no? Di ba? Hindi kasi pinagbigyan siya. Tandaan niyo itong insertion na ito, pipirmahan to ni Marcos Di ba? Itong insertion na ito, dadaan mo sa DBM mo yan, di ba? Malalaman lalong-lalo na yung Finance Committee, yung finance group ng Pangulo, di ba? So, ibig sabihin, alam mo nila ito. Hindi, kasi papansinin nyo, ito, hindi nyo mapapansin nyo yan sa mga dilawan, mga pinklawan. Banat sila ng balat sa mga Duterte. Never silang bumanat sa mga Marcos. Napaka-obvious naman, di ba? Bakit kaya? Ito kaya ang dahilan nun? Yung ganitong mga favor, kaya ang dahilan kung bakit, hayaan ko yung insertion mo pero wag kang yung grupo mong mga maiingay dyan, wag mong paiingayin sa akin wag akong pupuntirya, wag mong Marcos resign Hindi kasi, di ba? Yung akbayan niya, yung kanyang grupo, hindi naman sumigaw ng Marcos resign niya nung time na rally, di ba? Lagi nga nila pinagtatanggol, ayaw natin niya kasi makikinabang si VP Sara Duterte. Hindi pala yun ang kanilang punto, yung makikinabang si VP Sara Duterte. Ang punto pala nila, kung ito'y totoo, dahil siguro napapagbigyan yung kanilang pabor. Di ba? Yung pabor na, sige, hayaan namin ito mga 750 flood control insertion nyo. At itong 303 billion na insertion, total insertion. Flood control. Sa buong budget nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, ano? 303 billion daw. Bakit hindi ito pinupuna ng lalong-lalo na to si Lacson, di ba? Akala ko ba for good governance kayo? Yung pala, pagkakalaban nyo lang, yung minority lang, yun ang tinitira ninyo. Pero ito mga kakampi ninyo, wala na. Mga kakampot nyo. Ako na nga para sige, ikaw na magsabi. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. sa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 billion, nasa 750 million. Ayun. Ngayon, naku po, patay kang bata dyan. Malupit, Magkano yun? Ito, ayan. To be fair, kay Senator... ayan. 303 billion insertion in total in 1 year. Naku po, nakatatlong taon na si Marcos. Magkano kaya yung ibang mga taon niyan, di ba? Pangalawa, yung flood control. Asan kaya yan lintik na flood control na yan? 750 million. Anak ko po. Kung totoo yung sinasabi ng mga DPWH na opisyal, na nangumpisal sa Senado na 25%. Naku po. Kaya naman pala, yun lang masasabi ko, kaya naman pala, tirahin na ang lahat, wag lang si Marcos. Ayun naman pala. Gago! Diba? Ang tindi nitong revelasyon na ito, mga kababayan,
Yeah, again, ha, hindi po ito galing sa akin, galing po ito kay Katunying at saka kay ano ba, sorry, hindi ko po kilala yung isa. Si ano ito eh. Jerry Baha ba yun? Tama ho ba ako? Sana tama. Ayun. Sana po, ayan ha, galing po sa kanila mismo yan. Alleged insertion ni Risa Ontiveros at 750 million doon ay flood control. Gago! So, paano na yan? No, naku po, sabi naman niya, bakit ba? Yung ang anak meron din eh. Grabe ka naman, Banat Bay. Yung anak nga meron din, bakit mo naman ako pinupuna? Sige nga, ito nga. Ayan. Davao breaking news. Ayan, ha. Babasahin. Gayon, binuod natin into Tagalog para mas maintindihan nun ng ating mga kababayan. Okay? Ang sabi dito, 47 million na flood control project sa Padsan River, Barangay Gabo, Lawag City. Ang gumuho, ilang buwan lang matapos ideklarang tapos. Naku po. Gago! Na nagdudulot ng galit at hinala tungkol sa tinatawag na flood control mafia sa Kongreso. Naku po. Ang halaga ay 47 million mula sa 2024 General Appropriation Act. Ang kontraktor, eto, ay si R.A. Pahati Construction and Supply Incorporated. Target completion October 4, 2024. Sakop ng DPWH Ilocos Norte 1st District Engineering Office. Gago! Sabi nga sa mga komento, tama yung sinabi ni ni Chavit Singson, dapat unahin ang Ilocos Norte. Naku po. Ito yung issue. Ang RA Pahati Construction ay umano'y pagmay-aari ni Representative Jong Zenisa ng Davao de Oro. Wow! Davao de Oro, ang layo niya na, papuntang Ilocos. Bakit doon pa ang gumawa? Hindi sabi dito ito binabasa lamang po natin sa Davao Breaking News. Sabi dito, ang may-ari daw niyang RA Pahati Construction ay di umano si Representative Congressman ang may-ari, si Jong Seniza. Naku po, taga Davao. Pinaniniwala ang paboritong kontraktor ito ni Representative Sandro Marcos. Gago! Ayan po, tinatagalog lamang po natin ito. Alam mo naman, pag English, mas hindi natin maintindihan, kaya pinatagalog natin. Pinaniniwala ang favorite na kontraktor ni Sandro Marcos dahil ang kanyang chief of staff ay kamag-anak umano ng asawa ni Representative Seniza. Naku po. Gago! So, kaya pala kahit taga Mindanao yung kontraktor, yung asawa pala nung congressman na kontraktor di umano ay kamag-anak nung chief of staff ni Sandro. Naku po. Gago! Ang mga pagkukulang sa construction, ayan, inisa-isa, yung mahinang soil compaction, kulang sa riprap foundation, mali o kulang na steel, naku, puro kulang mga kababayan. So yung mga kulang na yon, alam nyo na. Kasi siyempre kung kulang ang pambili, kulang ang mabibili. Di ba? Parang nung nag-outing yung Banateros, nagbigay si Jay Guevara ng 1,000 kay Boss Dada. Binigyan niya ng 1,000 tapos nagpabili ng ilang alak, nagpabili ng lechon, nagpabili ng ano man to, yung crispy pata, nagpabili ng ihaw-ihaw na mga pusit, isda. Ang binigay lang 1,000. Ano sa tingin ninyo ang mabibili ni Boss Dada? Siyempre, mabibili lang niya mga ilang peraso lang. The rest,
tiis-tiis na lang sa kropek. O kaya sa chicharon, di ba? Ganun katindi mga kababayan ito. Mantakin mo. Mantakin mo mga kababayan. Ha? Wala, kulang-kulang ang soil compaction, mahina, kulang sa riprap foundation, kulang na steel reinforcement. Oh. Mas malawak na issue. Ito na. Matagal nang hinala ng flood control project sa ginagamit bilang cash cow ng ilang distrito. Naku po. Ang RA Pahati ay nakakuha ng bilyong kontrata sa Luzon at Mindanao kahit taga Davao de Oro. Gago! Bakit? So hindi lang pala sa norte ang problema nito, hindi umanong RA construction na ito. Ha? Kasi nga, kamag-anak ng Chief of Staff, malakas. Mantakin mo, malakas ka sa anak ng Pangulo. Pag hindi nyo kinuha yan, gusto ninyo mabuking kayo. Kunin nyo itong, hindi natin alam kung, hindi, ito ay ito ay katang isip lamang, ito ay pagtatanong lamang. Kung doon nga sa sarili niyang lugar, merong ginawa, meron kayang komisyon doon, si Sandro Marcos? Oh. Sa bawat proyekto kayang nakukuha ng RA Pahati sa Luzon at sa Mindanao, dahil malakas ito doon sa Chief of Staff dahil kamag-anak po ng Chief of Staff ni Sandro Marcos, maaari kayang ang backer nila ay si Sandro Marcos at sasabihin nila ngayon sa mga district engineer, eto kukunin ninyo ko magko-construct dyan, eto kukunin ninyong firm. Pag hindi nyo kinuha to, amin ang gobyerno ngayon. So ang tanong, doon kaya sa mga nakuha ng RA Pahati, meron kayang komisyon si Sandro Marcos? Naku. Gago! Sabi nga dito, lumalabas na ang koneksyon kay Sandro Marcos ay nakakatulong para mapunta ang proyekto sa kumpanyang ito. Patay tayo. Maaring maging malaking issue ito kay Sandro Marcos dahil nangyari mismo sa kanyang distrito. Nagdulot ito ng panibagong panawagan para sa transparency sa paggamit ng malaking budget ng DPWH sa flood control. Binibigyang diin ng mga analyst na posibleng sumabog ito bilang malaking governance scandal. Nako, lalo't inaasahan ng anak ng Pangulo na magsusulong ng good governance.